Pa-shoutout, Kuya JD. Tagal na naming nakikinig sa inyo. Buong family pa kami, hindi makatulog pag hindi ka napapakinggan. From Binyan, Laguna. Maraming salamat kabayan at shoutout sa iyo kabayang Gerald Loaton. Shoutout sa buong pamilya nyo. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating channel. Muli mga kabayan, para sa ibang kabayan na gusto rin magpa-shoutout, comment lang kayo dito. Shoutout ko kayo sa mga susunod nating video. Huwag na nating patagalin pa mga kabayan. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon. Patag sila'y. Nang mga panang ito, kasalukuyang nag-aaral sa kursong forestry sa Leo. Kakaumpisa pa lamang sa isang universidad sa Negros. Isa sa mga pinakaunang estudyante ng naturang kurso o tinatawag na pioneer student. Nang mga sandaling ito, 17 pa lang silang estudyante, 8 babae at 9 na lalaki. Matyagang iginapang ni Leo ang sarili na makapagtapos sa kurso. Noon pa man nasa dugo na ng binata ang pangalaga sa kalikasan. Ang kanyang ama, itinalagang forest ranger sa kanilang lugar na siyang nag-udyok sa binata na sundan ang yapak. Laking tuwa ng ama ni Leo nang malamang may programa na ang pamahalaan para sa mga kagaya niya na nangangarap maging tagapangalaga ng kagubatan. Nang mabalita nito ng ama ni Leo, agad niyang ipinasok ang anak. Matalino ito. Nakapasok ang binata bilang scholar. Ngunit walang sapat na kinikita ang ama para ipangtustos sa pag-aaral ng binata. Kaya si Leo na ang gumawa ng paraan para makapagpatuloy sa pag-aaral. Pasensya ka na talaga anak ha. Sapat lang yung kita sa pang-araw-araw nating pangailangan eh. Naglalako lang naman ng gulay. Hindi rin ganun kalaki ang kinikita ko sa pagiging forest ranger. Kaya kung talagang nais mong makapagtapos, kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Wika ni Mang Samuel. Naintindihan ko naman po tay. Ako na po ang bahala. Panigurado naman may program yung paaralan para sa mga kagaya ko. Mataas naman ang mga marka ko eh. Maganda ang record sa klase. Kaya sigurado, makakapasa ako sa kahit anong programang darating dyan. Pag-uusap ng mag-ama. Ilang buwan ang nakalipas. Nagkaroon ng programa ang paaralan. Kagad sinunggaban ng binata. Kumuha ng pagsusulit at sa awa ng Diyos ay nakapasa. Tuwang-tuwa si Leo nang malaman na baliban sa buwan ng allowance, bayad pa ang lahat ng matrikula sa programang napasukan. Simula noon, lalong naging mahusay sa kanyang pag-aaral ang binata hanggang sa umabot ito sa ika-4 na baitang. Uy Leo, saan mo balak magpagawa ng praktikum? Hindi ko pa alam Mark eh. Ikaw ba saan? Balak ko sana dun sa Patag Silay, kaso wala akong kasama. Nakakabagot mag-isa dun. Patag. Sa Silay? Ang layo nun ah. Oo nga eh, pero dun lang kasi may pasilidad na pwede tayo makapag-aral at matuto ng mas malawak na kaalaman. Isa pa, ang ganda ng lugar na yun pare ha. Oo nga eh. Sinubukan ko sa may ilog Hilabangan pero hindi daw pwede dun. Hindi pa tapos yung watershed kaya delikado pa daw. Kung sa Patag na lang tayo magpraktikum, maghanap pa tayo na makakasama natin. Hindi pa ako sigurado kung papayag si tatay. Magpapaalam muna ako tapos doon kita sasabihan. Kinagabihan. Pag uwi ng binata, agad itong nagpaalam sa mga magulang.
Wala namang pagdadalawang isip na pumayag ang ama dahil alam nito para sa pag-aaral ng anak ang gagawin. Kinabukasan pagpasok sa paaralan, kagad ibinalita sa kaibigan na pumayag ang ama. Pare, pumayag na si tatay pero kailangan ko pa mag-ipon ng panggastos eh. Wala din kasi kaming pera. Ay naku, wag mo nang alalahanin yung panggastos. Kasi kumpleto naman yung pasilidad dun eh. Mula sa pinakamaliit mong pangangailangan hanggang sa pagkain. Eh nakakaya naman kung aasa tayo dun ha. Mas mabuti na yung may sarili tayong baon, di ba? Eh kung sa bagay, tama ka nga naman. 1 linggo pa naman mula ngayon eh. Siguradong aabot pa tayo sa bigayan ng allowance nyo. Makakapag-ipon ka pa mula sa pagtitinda ng mga gulay. Yun nga pare. Huli ka na. Magsisimula na yung klase oh. 1 buong linggo. Ito ang naging paghahanda ng binata sa praktikum. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis, hindi mapakali si Mark. Habang si Leo ay kalmado, nag-aantay ng bus papunta sa destinasyon. Oy Mark, kumalma ka nga. Para kang patong hindi maihi ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa aligaga. Kasi yung isa nating kasama hindi pa dumadating pare. Nag-aalala ko baka hindi siya tumuloy. Eh sino ba yung makakasama natin? Si Hazel pare. Kinausap ko siya nung nakaraang araw. Aba akalain mo pumayag? Pare naman, alam mong puro lalaki yung naka-estasyon sa lugar na yun eh. Bakit si Hazel pa yung sinama mo? Wala ka na bang ibang mahanap? Eh ano namang problema dun pare? Ayos lang yun. Isa pa, kinausap ko na rin siya tungkol sa pupuntahan natin. Alam niyang puro lalaki yung makakasama natin. Paano mo napapayag si Hazel pare? Ang arte pa naman nun. Simple lang. Sinabi ko kasama ka eh. May gusto sa iyo yun. Kaya nga nagkumhog yun nang malamang kasama ka eh. Nako naman pare, oh, mapapahamak tayo niyan eh. Ikaw yung mananagot sa mga magulang niyan ha. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Hazel. Narinig ko yun Mark ha. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan ng sekreto. Ay, andyan ka na pala. Pero totoo naman, di ba? Ha? Totoo? Nano? Na gusto mong sumama sa patag. Dahil... Kalimutan mo na nga. Oh, nandito na yung bus. Alis na tayo. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang isipin ni Leo kung ano ang lugar na madaratnan. Alam niyang mataas sa bahagi ng kabundukan ng patag. Napapaligiran ng masukal na gubat. Mapanganib din ang lugar dahil napakadaming makamandag na ahas ang nagkalat mula sa lupa hanggang sa sanga ng puno. Ngunit buo ang loob ng binata. Alam niyang malaot madali. Gubat ang magiging pangunahing lugar ng kanyang trabaho. Napansin ni Mark na tulala ang kaibigan kaya pinuna. Oh, mamaya niyan maihipan ka ng hangin. Hindi ka na makabalik sa dati. Bakit ka ba tulala? Wala naman pare. Iniisip ko lang kasi anong klaseng lugar yung pupuntahan natin eh. At saka anong klase ng tao kaya yung makakasalamuha. Kung mamamayan ang tinutukoy mo, huwag kang mag-alala. Mabait sila. May ilang rebelde. Pero wala ka namang dapat alalahanin dahil mas mabait pa sila sa mga sundalo. Hindi mapangabuso. Ano? Rebelde? Ibig mo sabihin may ganun tao sa pupuntahan natin? Oo nga, ang kulit nito. Pero hindi sila kagaya ng iniisip mo. Ang mga rebelde sa patag, mga payapang tao. Ayaw nila sa gulo. Pero delikado sila kapag kalaban ha. Sa sandaling magkasala ka sa kanila o may nagawang labag sa kanilang kautusan, siguradong hindi ka makakaligtas. Parang biglang umurong yung dila ko pare. Ayoko nang tumuloy. Ay nakuyang ka na naman eh. Hindi pa rin ba nawawala yung kaduwagan mo? Nakakaya kay Hazel oh. Umayos ka nga.
Napabuntong hininga ang binata hanggang sa makarating sila sa istasyon ng bus. Mula doon, kailangan nilang sumakay ng jeep papunta naman sa paradahan ng mga habal na magsasakay sa kanila paakyat sa nature reserve sa pinakataas ng kabundukan. Namangha ng husto si Leo. Tila walang gumagalaw sa lugar. Buong buo ang mga gubat. Nagtataasan ang mga puno. Mas lalo pang humanga ang binata nang marating nila ang nature reserve kung saan sila magsasagawa ng praktikum. O nandito na tayo. Ano pang inaantay nyo? Pasok na sa pagiging bahay natin sa loob ng 2 buwan. Ano Hazel, kaya ba? Ako Mark, sisiw na sisiw sa akin yung lugar na to. Ikaw Leo, ayos ka lang ba? Ako? Oo, kanina ayos lang ako eh. Nung hindi ko pa nalalaman na may mga rebelde sa baryo. Pero ngayon hindi ko alam kung babaliktad ba yung sikmura ko o kung ano eh. Basta hindi ako komportable eh. Naku Leo, sa una lang yan. Tignan mo mamaya o sa makalawa. Wala na yung pakiramdam mo kapag nakausap natin yung mga sinasabi kong rebelde. Halika na, pasok na muna tayo. Pagdating ng tatlo, agad silang sinalubong ng isa sa mga tauang namamahala sa pasilidad. Mabuti naman at nandito na kayo. Teka, bakit tatatlo? Akala ko ba 6? Magandang hapon po sir. Ako po pala si Leo. Ikinagagala ko po makilala kayo. Hindi po kasi sila sumama eh. Nalalayuan po sila eh. Ganun ba? Malayo naman talaga ang lugar na to. Pero buti ang tiyaga niyong tatlo. Para po kasi sa pag-aaral tong ginagawa namin. Mabuti naman kung ganon. Oy, hindi ako guro ah. Mas mataas pa nga siguro ang kaalaman nyo kaysa sa akin pagdating sa pinag-aralan. Hindi naman po siguro totoo yun. Kayo po ang isa sa mga namamahala dito. Kaya siguradong mas marami po kayo nalalaman kaysa sa amin. Sana nga. Bueno, tara na sa silid nyo nang makapaghapunan. Hapunan? Parang 4:00 pa lang po ata ah. Ang aga niyo naman pong kumain at magpahinga. Dahil sa napakaraming punong kahoy, maagang nawawala ang liwanag ng araw sa bahaging ito. Kaya maaga ding natatapos ang trabaho. Mahirap nang kumilos kapag madilim eh. Nga pala, may mga dala ba kayong panlamig? Meron po. Nasabihan din po kasi kami na napakalamig sa lugar na to tuwing gabi. Lalo na po sa madaling araw. Mabuti naman. O siya, tara na sa loob. Doon natin ipagpatuloy ang usapan. Medyo nanibago si Leo. Bagaman laki sa bukid, kakaiba ang klima sa lugar. Kaya sa unang araw pa lang ng pananatili, sinipon kagad ito. Ngunit hindi naging dahilan ng pagkakasakit dahil sa kagustuhan na magkaroon ng magandang karanasan sa napiling kurso. Isang gabi, habang nag-uusap na itanong ni Mang Temyo sa 3 estudyante kung bakit forestry ang kinuwang kurso, isa-isang nagbigay ng dahilan ang mga ito. Ako po, wala na kasing ibang mapagpipilian. Nung una, ayoko din po sa kursong to eh. Pero kalaunan, unti-unti ko pong nagustuhan. Kaya ito po ko ngayon. Ako naman po sa totoo lang mahilig ako sa mga puno at halaman. Pinag-aaralan ko po sila para maunawaan ko po kung anong pwedeng mapakinabangan. Magandang dahilan ha. Ikaw naman Leo, bakit ka kumuha ng kursong forestry? Pangarap ko po yan simula pagkabata. Yung sundan yung yapak ng tatay ko. Isa po siyang forest ranger kagaya nyo eh. Kayo po, bakit nyo po ginusto maging forest ranger? Maniwala ka o hindi. Yung rason yung tatlo, yan ang dahilan ko. Nung una napilitan dahil sa wala nang mahanap na trabaho eh. Hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ikalawa, gusto ko ring pag-aralan ng mga puno
At ikatlo, sinundan ko ang yapak ng aking mga nununo. Teka lang ho. Medyo malalim yata ang dahilan niyo, Manong ah. Bakit po? Ano pong meron sa mga ninuno niyo? Galing ako sa etnikong pangkat ng mga mamanwa. Hindi ako lehitimong tagapatag sila eh. Simula noon lumaki na ako sa kabundukan. Kalikasan ng naging palaruan. Hanggang sa naipadala ko ng mga magulang sa syudad upang mag-aral. Nang makatungtong sa sekundarya, doon ko napatunayan. Napakalupit ng mundo sa kapatagan. Nung nakapagtapos ako ng sekundarya, bumalik na ako sa kabundukan kaagad. Namuhay ng payapa ayon sa nakasanayan ko. Pagpapaliwanag nito. Ang kanyang tribo ang nangangalaga sa kalikasan kung saan sila nakatira at laging itinuturo ng mga ninuno. Ang kalikasan ang siya nagbibigay ng buhay sa lahat ng uri ng buhay at hindi buhay na mga nilalang. Ang lalim po ng mga salitang yun, Manong ah. Ano naman po yung ibig sabihin ng buhay at hindi buhay na nilalang? Buhay, kagaya ng mga hayop, halaman at kung ano pang humihinga. Hindi buhay, kagaya ng mga makina, pabrika at planta. Sila ang mga hindi buhay na nilalang na nakadepende sa kalikasan. Nauunawaan ko na. Industriya po ang tinutukoy nyo. Tama ka, Leo. Ngunit hindi rin nagtagal. Simula nang bumalik ako sa aming nayon, pinalayas naman kami ng mga taga-kapatagan dahil nabili ang lupaing tinatayuan ng bahay namin eh. Hindi po ba protektado kayo mga katutubo ng batas natin? Parang Republic Act 8371? Yun po yata yun eh, kung hindi ako nagkakamali. Para sa aming mahihirap bulagang hustisya, Leo. Itinuturing kaming mga mangmang ng mga nasa kapatagan, kaya inagaw nila ang anumang lupang nasasakop ng mga katutubo. Ngunit dumating ang kabayaran para sa kanila nang magalit si Abyan. Ano po? Abyan? Sino yun? Ang espiritong bantay ng kagubatan. Alagang aso ni Apo Bulan. Ang bathala ng buwan. Siya ang tagaprotekta ng lahat ng likas na yaman at namamahala sa mga katubigan. Oy, sandali lang. Parang interesante yung paksa na to ah. Kukuha lang po ako ng masusulatan, Manong. Huwag niyo po munang ituloy. Muling naupo ang binata sa harapan ni Mang Temyo habang nakabuklat ang maliit na kwaderno. Napangiti naman ang Ginoo dahil parang batang sabik na sabik si Leo. Maging sina Mark at Hazel, hindi rin napigilan ang sarili. Oh, bakit kayo natatawa? Alam mo, Leo, para kang bata eh. Nanlalaki pa yung mata mo, abot tenga yung ngiti. Pasensya na ha. Hilig ko kasi yung mga alamat eh. Mga kwentong matanda. Nung bata pa ako, yan yung palaging ginagawa ng lolo't lola ko eh. Sa tuwing dadalaw kami sa kanila. O siya, sige na. Hayaan na nating magkwento si Mang Temyo. Kagad tumahimik ang tatlo. Hinayaang magpatuloy sa kwento si Mang Temyo. Ayon dito kilala si Abyan ng halos lahat ng mga matatanda sa lugar. Kung minsan, makikita nila ito sa kagubatan bilang anyo ng itim na aso na naglalakad sa ilalim ng kakawyan o hindi kaya naman lumilipad sa himpapawid. Dumarating ito sa sandaling kailangan ng tulong ng mga tao kapag may mga sumasalaula sa kagubatan. Natitikman nila ang bangis ni Abyan. Abyan? Hindi po ba ang ibig sabihin ng katagang yan, kaibigan? Tama ka. Yun nga ang ibig sabihin ng salitang Abyan. Ito ang pinangalan sa kanya ni Apo Bulan dahil kaibigan siya ng lahat. Wika ni Mang Temyo. Nagpatuloy pa ang usapan hanggang sa kapwa dalawi ng antok ang mga ito. Nagpasya silang magpahinga. Kinabukasan, maagang gumising si Leo
upang simula ng pag-iikot sa mga pasilidad sa loob ng gubat. May kanya-kanyang gawain ng tatlo: pangolekta ng datos, pagtatala ng mga ito. Tinuturuan din sila ni Mang Temyo kung paanong gamitin ang mga aparato sa istasyon. Habang nagtatrabaho mag-isa sa gitna ng kakawyan, isang itim na aso ang napansin ni Leo. Nawala sa isip niya ang kwento ng matanda dahil abala ito sa gawain. Nagulat si Leo nang biglang kumahol ang aso. Akmang sasalakay sana. Dali-daling tumayo ang binata. Saka pa lamang nito naalala ang kwento ng matanda. "Abyan, anong babala ang dala mo sa akin, kaibigan?" Tanong ni Leo sa sarili. Hindi pa man nakakalipas ang ilang segundo, biglang yumanig ang paligid. Nakarinig sila ng malakas na dagungdong na nagmumula sa itaas. Kagad tumunog ang radyo ni Leo mula sa kabilang linya, si Mang Temyo. Umalis na kayo kung nasan man kayo. May lindol. May malaking pagguho mula sa itaas ng kabundukan. Dali-daling tumakbo si Leo pabalik sa estasyon. Umakyat ito sa ika-4 na palapag, kung saan matatanaw ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang malalaking bato na gumugulong paibaba ng kabundukan. Mabuti na lang nakaalis tayo sa tamang oras. Pero nasa si Manong? "Teka, hindi nyo ba kasama? Sandali, tatawagan ko sa radyo." Tinawagan ng binata si Mang Temyo, pero hindi ito sumasagot. "Hazel, hindi ba kayo yung huling magkasama ni Mang Temyo? Saan mo siya huling nakita?" "Doon sa bandang sapa eh. Ang sabi niya may titignan siya sa tubig eh. Humina yung supply sa estasyon. Pagkatapos nun, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta eh." "Sa sapa? Doon papunta yung mga gumuhong bato ah." "Mark, bilisan mo. Puntaan natin si Mang Temyo. Hazel, maiwan ka dito. Magradyo ka sa bayan, humingi ka ng tulong." Dali-daling lumakad sina Mark at Leo papunta sa kinaroroonan ni Mang Temyo. Habang papalapit ang dalawa, narinig nila ang boses ng mga kalalakihang paparating. Natanaw ni Leo mula sa kinaroroonan ang isa sa mga ito. May dalang baril. At ang ilan naman, mga pampasabog na nakalagay sa kahon. Dali-daling hinila ng binata ang kaibigan upang makapagtago sa malaking puno. Mga rebelde. Anong ginagawa nila sa mga pampasabog na yan? Hindi sila mga rebelde, Mark. Mga illegal na minero yan. Ginagamit nila ang mga pampasabog para hukayin ang mga butas sa pinaghihinalaang may deposito ng ginto. Yan marahil ang dahilan ng pagguho ng kabundukan. E di kailangan malaman ng otoridad ang tungkol dito. Dala mo ba ang kamera mo? Hindi eh. Pero may radyo ka ba? Alam mo ba yung channel ng estasyon ng militar sa baba? Oo. Oo, alam ko. Mabuti. Eto ang kasalukuyan nating lokasyon. Iradyo mo sa mga sundalo at sila na ang bahala sa mga yan. Dali-daling lumayo sa lugar si Mark. Sinunod ang utos ng kaibigan. Habang si Leo naman, patuloy na nagmamasid sa ginagawa ng mga kalalakian. Inilapag ng mga ito ang kahon ng pampasabog habang pinagmamasdan ang bungad ng isang maliit na yungib sa tabi ng sapa. Laking gulat ni Leo nang makita nito si Mang Temyo nakatago sa malaking puno na tila ba nag-aantay ng tamang pagkakataon upang sunggaban ang mga kalalakian. At hindi nga nagkamali ang binata. Abala na ang mga tulisan sa paglalagay ng mga pampasabog sa loob ng yungib nang biglang tumalon pababa si Mang Temyo. Isa-isang pinaghahataw ang mga ito nang hawak niyang sanga ng puno. Ngunit sa kasamaang palad, nabaril siya ng isa sa mga ito. Tinamaan sa binti at napalod ang Ginoo habang nakatutok ang baril ng kalaban sa kanyang noo.
Ang hilig mo talagang makialam, Temyo. Bakit hindi ka nalang manahimik? Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan sa mga iligal niyong gawain. Kayo ang sumisira ng kagubatan at balanse ng kalikasan. Hanggang ngayon pa naman, Temyo. Yan pa rin ang irarason mo sa akin. Ang sabihin mo, gusto mo lang masolo ang lahat ng kayamanan sa kagubatan. Kailanman hindi ko pinangarap na makuha ang mga kayamanan sa lugar na ito. Wala naman akong pakialam sa ganung bagay eh. Gusto ko lang pangalagaan ang huling tahanan ng mga ninuno ko. Pwes kung yan ang gusto mo, mamatay ka din kagaya ng tatay mo. Akmang kakalabitin na sana ng lalaki ang baril. Biglang may kung sinong nagbato ng patpat. Tumama sa ulo ng lalaking may baril. Hinanap ni Leo ang pinanggalingan pero wala siyang makitang ibang tao. At mula sa kadiliman ng gubat, lumabas ang isang malaking nilalang nakawig ng aso. Kulay itim ang balahibo. Asul ang kulay ng mga mata. Isa-isang nilapa ang mga kalalakian hanggang sa magkandalasog-lasog ang buto. Tatakas pa sana ang lalaki may baril pero hindi na ito nakalayo. Hinila ni Mang Temyo ang kanyang paa. Tuluyang nahulog sa bangi ng lalaki. Matapos ay naglaho ang nilalang. At sa pagkakataong yun, lumabas si Leo sa pinagtataguan upang tulungan si Mang Temyo. Kailangan disarmahan ang mga pampasabog. Kung hindi magkakaroon ng malaking pagguho, sa sandaling sumabog ang mga yan, alalayan mo ko papunta sa kahon. Inalalayan ng binata si Mang Temyo at doon pinagpuputol ng Ginoo ang mga kableng konektado sa mga nakabaong pampasabog. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo dahil naiwasan nila ang malaking sakuna. Napasandal sa bato, ginamot ang sarili. Ilang minuto lang ay dumating ang mga sundalo. Nag-usisa ang mga ito. Napag-alaman, mga minero nga sa syudad, ang mga kalalakiyang naghahanap ng kayamanang mineral. Matapos ang pangyayaring yun, binigyan ng parangal ang 3 estudyante, kinilalang bayani ng Patag. Hindi na binanggit ni Leo ang mga nasaksiyan, pero alam nito, ang nilalang na nakita niya ay walang iba, kung hindi ang espiritong tagapagbantay ng gubat na si Abyan. Ilang buwan ang nakalipas. Nakapagtapos ng pag-aaral si Leo, naging lisensyadong forest ranger. Hiniling sa pamahalaan na sa Patag ng sila'y madestino, wala namang naging problema. Sa kasalukuyan, isa pa din si Leo sa mga forest ranger na nangangalaga sa kagubatan ng Patag. Hindi nawawala sa kanyang isipan. Hindi nawawala ang pag-asa na muli niyang masasaksihan ang bantay ng paraiso ng Patag o mas kilala sa katawagan na nilalang na Abyan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nestor. Taong 1982, Negros Occidental. Mainit ang hapon. Ang hangin na nagmula sa dagat, humahampas sa mga dahon ng nyug. Ngunit habang papalapit ka sa paanan ng kabundukan, ang hangin ay unti-unting lumalamig. Sa isang makipot na daang lupa, naglalakad ang 3 magkaibigan, sina Kaloy, Jose at Nestor. May bitbit na mga basket ng kalabasa na galing sa bukid, ngunit hindi ang pagod ang laman ng mga isipan. Pare, nakita niyo ba yung bago nating kapitbahay? Katabi ng lumang palayan ni Don Vicente? Ang ganda pre, parang hindi yata siya taga rito. Wika ni Kaloy. Oo pare, nakita ko yun kaninang umaga eh.
Pasimple kong dumaan sa harap ng bahay nila. Nagdala ako ng balde ng tubig. Pero ang totoo, pabalik-balik ako para masilayan ko lang yun ha. Porselana yung balat eh. Yung buhok niya mahaba. Tapos amoy sumisibol na bulaklak kahit malayo ka pa. Wika ni Jose. Ay, yung anak ni Mang Kano. Galing yun sa Gimaras bagong lipat. Nung nakaraang linggo. Doon sila sa lumang bahay kubo. Yung may malaking puno ng santol sa bakuran na nirahan. Wika ni Nestor. Uy pare, paano mo naman nakilala yung pamilya nila kaagad? Kaano-ano mo ba sila? May lihim ka bang koneksyon? Ay naku Jose, pag babae talaga ang pinag-uusapan, mabilis ka pa sa alas 4. Hindi ko pa nga sila nakakausap ng matagal eh. Narinig ko lang kay tatay nung nagpunta siya nung magatid ng panggatong. Ganun talaga pare. Basta maganda, hindi papalya. Basta maganda ang itsura, palaging pag-uusapan sa inuman at sa bukid. Hindi, biro lang. Pero seryoso mukha talagang artista yun eh. Ano bang pangalan nun, Nestor? Kanina ko pa gustong malaman para naman kapag nasa lubong ko bukas, hindi lang ako basta titingin na parang toad. Oh, pati ba naman ikaw Kaloy? Interesado din? Akala ko ba tahimik ka lang na tao? Nahawa ka na kay Jose. Syempre naman, isang lugar lang tayo dito. Dapat magkakakilala ang lahat para kung may kailangan sila. Alam nila kung kanino lalapit. Di ba Jose? Tamang-tama si Kaloy pare. Eto namang si Nestor Ang tagal pa sabihin yung pangalan ng magandang babae. Para kang nagpapakipot Hindi naman ikaw yung liligawan namin eh. Hoy kayong dalawa, kumalma nga kayo. Baka isumbong ko kayo sa tatay niya eh. Malaki pa naman si Mang Kano. Ang balita ni tatay, dating sundalo daw. Kaya may hawak na anting-anting. Saka matalimang mata. Huwag kayo basta-basta nga aligid kung ayaw niyong makatikim ng sinturon o taga. Sige na pare. Sige na. Libre ka na lang namin ng merienda kapag sinabi mo yung pangalan ng magandang babae. Doon tayo kina Tia Daday. Kahit anong piliin mo, sagot ko. Oo nga, ayos yan Kung gusto mo ng bibingka, maruya, sagot ni Kaloy. Ako naman yung bahala sa panulak mo. Isang malamig na inumin. 'Di ba? Sabihin mo lang. Hoy! Totoo yan ha? Sige, walang baw yan ha? Ang sabi ng tatay ko, Helen daw ang pangalan ng anak ni Mang Kano at Aling Connie. Pero narinig ko kay Aling Connie, Hazel ang tawag sa bahay kapag lambingan eh. Helen, Hazel, kahit ano pa yan. Basta isang mukha ang tinutukoy niyan. Helen, Hazel. Kung gaano kaganda ang may-ari, ganun din yung pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Patuloy ang pag-uusap ng tatlo habang binabaybay ang daan patungo sa tindahan ni Tia Daday. Ang tindahan ay gawa sa kawayan at nipa. Nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya. Pagdating dun, agad silang umupo sa mahabang bangkuan. Amoy na amoy ang pinipritong maruya at ang bagong hurnong bibingka sa palayok. O kayong tatlo, parang galing kayo sa karera ng kabayo Pawis na pawis. Sobra pa kumakangiti. Anong meron? Wika ni Tia Daday. Nako Tia Daday, etong si Nestor kasi, may bagong impormasyon tungkol sa bagong kapitbahay natin mula sa Gimaras. Yung magandang babae, yung porselana yung balat. Sinabi niya ba ang anak nila Kano at Connie? Yan ba ang sinasabi niya, si Hazel? Oo, Tia Daday. Bakit Kilala niyo po ba sila? Ang ganda niya Parang mukhang artista. Kakaiba yung mukha Maputing maputi na parang hindi nasisikatan ng araw pero kumikinang. Kayong mga kabataan talaga. Basta mukha ang nakikita, nakakalimutan na ang panganib. Oo, maganda si Hazel. Nakita ko siya nung isang araw bumili dito Pero parang may kakaiba sa babaeng yon. Yung amoy niya, hindi amoy ng tao. Amoy bulaklak.
Parang namumukadkad sa hating gabi. Tiya Daday, ano pong ibig niyong sabihin? Ang sabi ng tatay ko, umalis sila sa Gimaras dahil may iniiwasang problema. Pero hindi naman sinabi kung ano. Ang pamilyang yan lumipat dito sa atin sa paanan ng bundok. Saka lang matatapos na ang problema kapag lumipat ang tahanan. Pero mali sila. Ang akala nila distansya ang kailangan. Pero ang uri ng problemang dala nila, hindi naiiwan sa barko o sa dagat. Ano po ba talaga yun, Tia Daday? Huwag niyo naman kaming takutin. Baka may sakit si Hazel kaya maputla. Hindi sakit ng lupa ang dala niya, Jose. Si Hazel, lapitin talaga ng mga lalaki dahil sa pambihirang ganda. Ngunit hindi lang normal na tao ang nagkakagusto sa kanya, kundi pati na din mga engkanto mula sa kabilang daigdig. Yan ang dahilan kung bakit sila nagmamadaling umalis ng Gimaras. Isang makapangyarihang engkanto ang nahumaling sa kanya doon. Ilang beses na siyang binabalik-balikan. At ang masama, unti-unti, si Hazel mismo nahuhulog din sa nilalang na yon. Natahimik ang tatlong binata. Ang simoy ng hangin na pumapasok sa tindahan, biglang lumamig. Ang tawanan kanina, napalitan ng mabigat na katahimikan. Habang nagmemeryenda ang tatlo, hindi nila alam na sa mismong sandaling yun, sa loob ng bagong kubo ni Mang Kano, may nagaganap na kakaibang pangyayari. Si Hazel ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malaking puno ng balete na nakatayo sa dulo ng palayan. Ang mga mata ng dalaga ay parang walang buhay, ngunit may kakaiba. Hazel, anak, uminom ka muna nitong pinakulo ang dahon para mahimasmasan ka. Kanina ka pa nakatitig dyan sa labas. Wika ni Aling Connie. Nay, naramdaman ko siya kanina eh. Sumunod siya sa atin. Akala niyo ba may iwan natin siya sa Gimaras? Nandito siya eh. Narinig ko yung boses sa ihip ng hangin. Tinatawag niya ako. Diyos ko anak, huwag mong sabihin yan. Lumipat tayo dito. Malayo na tayo sa kakahuyan. Nagpasuri na tayo sa mga manggagamot doon. Dinala ka sa simbahan. Bakit hindi mo pa rin makalimutan? Nay, hindi ko siya gustong kalimutan nung una. Natatakot ako kapag nawawala ako sa bahay natin eh. Akala ko kung saan niya ako dadalhin. Pero kapag kasama ko siya, payapa ang lahat. Parang nawawala lang ako ng ilang minuto. Sandali lang akong pumikit tapos nakakabalik ka agad eh. Ilang minuto anak? 3 araw kang nawawala tuwing kukunin ka niya. Nagkukumahog kami ng tatay mo. Hinahanap ka namin sa buong gubat habang ang mga sulo namin nauubos na. Akala mo lang ilang minuto pero araw ang binibilang namin dito sa lupa. Pumasok si Mang Kano sa loob ng kubo. Mabigat ang hakbang. May dalang lumang peraso ng puting tela na may nakasulat na kakaibang salita sa kulay gintong tinta. Isang orasyon. Sa leeg ni Mang Kano, nakasabit ang isang habak. Isang uri ng anting-anting na may kasamang pinatuyong ugat at mutya ng puso ng saging. Kone anak ko, tama ng iyak. Walang may tutulong ang luha natin ngayon. Nararamdaman ko din ang kakaibang bigat ng hangin dito sa lugar. Akala ko, protektado ang lugar natin dahil malapit sa mga simbahan. Ngunit ang bundok na yon, puno ng kanilang uri. Darating siya mamayang gabi tay, pagbilog ng buwan. Hindi kanya makukuha ng ganong kadali, Hazel. Hanggat may dugo pa ako sa aking mga ugat, poprotektahan kita. Itong mutya na pagmamay-ari ko, galing pa sa aking ninuno sa panay. Ito ang magiging bakod mo. Ngunit nang dumikit ang mutya sa balat ni Hazel, biglang umihip ang isang malakas na hangin sa loob ng bahay.
Nagulat si Hazel. Biglang natumba sa sahig. Walang malay ngunit ang mukha nito ay nanatiling payapa. Wari natutulog lang sa bisig ng isang hindi nakikitang nilalang. Lumipas ang ilang linggo. Ang kwento tungkol sa kagandahan ni Hazel ay lalo pang kumalat sa buong barangay. Ngunit kasabay nito, ang pagkalat ng mga bulong-bulungan na ang pamilya ni Mang Kano ay may dalang sumpa. May mga gabi, may nakikitang malaking ibon na lumilipad sa ibabaw ng kanilang bubong at may mga oras na ang mga aso sa paligid umuungol sabay-sabay nang walang lantarang dahilan. Sina Kaloy, Jose at Nestor, hindi pa rin mapigil ang kuryosidad. Isang hapon, habang nag-aani ng mga mais, malapit sa dulo ng baryo, nakita nila si Hazel. Naglalakad mag-isa patungo sa sapa. May bitbit na banga para kumuha ng tubig. Uy pare, tignan nyo. Si Hazel, mag-isa lang oh. Ito na yung pagkakataon natin para magpakilala ng formal. Huwag kayong torpe. Jose, parang masama ang pakiramdam ko. Tignan mo ang kilos niya. Parang lutang. Parang hindi siya nakaapak sa lupa kapag naglalakad. At bakit siya pumunta sa sapa na mag-isa sa ganitong oras? Malapit na mag-agaw dilim Tama si Kaloy, Jose. Huwag muna tayong lumapit. Huwag pa bigla-bigla. Panoorin muna natin siya. Ngunit si Jose, sa kanyang pagnanais na mapansin ng dalaga, hindi nakinig. Humakbang pasulong at tinawag si Hazel. Magandang hapon sa iyo, Hazel. Ako nga pala si Jose. Taga dito sa kabilang ibayo. Ako na magbubuhat ng dala mo. Mabigat yan para sa isang magandang dalaga. Napatigil si Hazel. Lumingon kay Jose. Nang makita ni Jose ang mga mata, napatigil ang binata sa pagakbang. Ang mga mata ni Hazel, walang itim na bahagi sa gitna. Pansamantala itong naging purong kulay abo na parang usok. At bago muling bumalik sa normal na anyo, ang muka ay napakaganda. Ngunit ang ngiti nito, nagdulot ng kilabot kay Jose. Salamat Jose pero hindi na mabigat ang dala ko. Ang mabigat, yung hangin na nakapaligid sa atin. Umalis na kayo dito bago pa kayo makita ng kasama ko. Kasama? Sinong kasama mo? Wala namang ibang tao dito Biglang sumulpot sina Kaloy at Nestor sa likod ni Jose. Hinila ni Nestor ang braso ni Jose pabalik. Magandang hapon, Hazel. Pasensya ka na sa kaibigan namin Medyo madaldal talaga Pabalik na kami sa baryo. Ingat ka sa pag-uwi Nang tignan ni Hazel si Nestor, napansin ng dalaga na may suot na bracelet. Gumamela selis. Bahagyang umatras si Hazel. Ang bango ng dita sa paligid, biglang naging amoy na bubulok na mga dahon. May dala kayong proteksyon, pero hindi niyan kayang bakuran ng buong kabundukan. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makikialam sa amin. Mabilis na tumalikod si Hazel. Naglakad patungo sa masukal na bahagi ng sapa na para bang lumilipad sa bilis sa mga hakbang. Naiwang nakatayo ang tatlong binata. Nanginginig ang mga tuhod ni Jose. Habang si Kaloy naman, nakakapit sa balikat ni Nestor. Anong klaseng nilalang si Hazel, Nestor? Nakita mo ba yung mukha niya kanina? Parang hindi siya tao pero sobrang ganda niya pa rin. Natatakot ako na naaakit Kaya nang sinabi ni Tia Daday, nakuha na ng engkanto ang kalahati ng kaluluwa niya. Ang nakita natin kanina, katawan na lang ni Hazel. Pero ang isip at puso niya ay nasa kabilang mundo na. Kailangan nating sabihin to kay tatay. Kung hindi baka isang araw, tuluyan na siyang mawala tapos hindi na makabalik dito. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang buong lugar, nabalot ng liwanag na kulay pilak. Sa bahay nila Mang Kano, nagkakagulo ang mag-asawa.
Si Hazel ay muling nawala sa loob ng silid. Ang bintana ay nakabukas. Makikita sa paligid ang mga talutot ng bulaklak ng dita at ilang patak ng kumikinang na likido na parang ginto. Kano, ang anak natin nawawala na naman. Kakasara ko lang ng pintuan kanina. Pagpunta ko sa kusina para kumuha ng asin, wala na siya. Kinuha ni Mang Kano ang lumang itak. Isinuot ang habak sa bewang. Kinuha ang isang bote ng langis ng nyog na inaluan ng mga ugat. Hahanapin ko siya, Connie. Hindi ko hahayaang tuluyan siyang kunin ng maligno na yon. Kahit saan niya dali ng anak ko. Susundan at susundan ko siya. Sa labas ng bahay, nagkataon namang nagpapatrolya sina Nestor, Kaloy, at ang ama ni Nestor na si Mang Isko. Isang kilalang albularyo sa baryo. Narinig nila ang sigawan, kagad tumakbo patungo sa kubo ni Mang Kano. Kano, ano nangyayari dito? Nawawala na naman ba ang anak mo? Isko, buti na parito ka. Si Hazel, kinuha na naman siya. Ang mutya ng kabagong na isinot ko sa kanya, natagpuan na lang sa sahig. Basag at sunog. Malakas ang engkantong ito, Isko. Hindi sapat ang mga proteksyon. Sinabi ko na sa'yo noon pa, Kano. Nang dumating kayo rito mula sa Gimaras, ang engkanto sumunod sa anak mo, hindi ordinaryong espiritu ng gubat. Kapag nakuha nito ng buo ang loob ni Hazel, gagawin niya itong reyna sa kaharian nila. Hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Maliban na lang kung isa na siyang malamig na bangkay. Mang Isko, nakita po namin si Hazel nung isang araw sa sapa. Ang sabi niya, may darating daw pagsapit ng bilog na buwan. Baka naroon sila sa malaking puno ng balete sa dulo ng palayan. Matalas ang hinala mo, binata. Doon nga ang lagusan. Nestor, ihanda mo ang sulo. Kaloy, Jose, kung sasama kayo, siguraduhin niyong may hawak kayong proteksyon. Huwag kayong lilingon sa likod kahit anong boses ang marinig niya. Ang 5 kalalakian, Mang Isko, Mang Kano, Nestor, Kaloy at Jose, naglakad ng mabilis patungo sa dulo ng palayan. Ang hangin ay lalong naging mabigat. Habang papalapit sa malaking puno ng balete, ang paligid ay parang nagbago. Ang mga simpleng talahib, wari naging matatalim na espada sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang tunog ng mga kuliglig, naging parang isang nakakatakot na koro ng mga boses, kumakanta sa isang wika na hindi maintindihan. Pagdating sa harapan ng balete, natagpuan si Hazel. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng mga ugat ng puno. Ang katawan nito ay bahagyang nakataas sa lupa. Tila may humahawak sa bewang na hindi nakikitang mga bisig. Ang mahabang buhok, lumulutang sa hangin kahit walang ihip. Sa harap ni Hazel, may isang anino. Isang matangkad, makisig na lalaki. May suot na pang maharlikang damit. Ngunit ang balat ng nilalang, kulay pilak. Ang tenga ay matulis. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang bituin. Bitawan mo ang anak ko. Ibalik mo siya sa amin. Lumingon ang engkanto. Sa isang kumpas ng kamay, malakas sa bugso ng hangin ang tumama kay Mang Kano. Dahilan upang ito ay tumalsik sa putikan at mabitawan ang itak. Tay, huwag ka nang lumaban. Masaya na ako dito sa kaharian. Walang sakit, walang katandaan, walang hirap. Nandito ang tunay kong tahanan. Hindi yan ang anak mo, Kano. Ang engkanto nagsasalita gamit ang bibig ni Hazel. Nestor, ibuhos mo ang langis sa paligid ng puno. Kaloy, Jose, hawakan niyo ang habak. Sabay-sabay nating bigkasin ang orasyon. Mabilis na kumilos si Nestor. Binuksan ang bote ng sagradong langis. Ibinuhos ito sa isang pabilog na direksyon. Lumikha ng bakod na proteksyon sa paligid nila laban sa kapangyarihan ng engkanto.
Si Mang Isko, nagsimulang magbasa ng orasyon mula sa lumang kwaderno. Sa ngalan ng mga elemento ng lupa at langit, isinusumpa ko ang iyong kapangyarihan. Habang binibigkas ni Mang Isko ang mga salitang ito, ang anting-anting sa leeg, nagsimulang uminit at naglabas ng pulang liwanag. Ang engkanto ay napasigaw sa galit, napatakip sa muka, habang ang liwanag ng buwan sa paligid ay tila napupunit. Mortal, hindi niyo mapipigilan ang pag-ibig na nagmula pa sa nakaraang buhay. Si Hazel ay sa akin at sa akin siya mananatili. Ginamit ng engkanto ang kapangyarihan para magpatawag ng mga engkanto at mga ligaw na espiritu mula sa bundok. Biglang may mga anino nagsulputan mula sa kakahuyan. Mga nilalang na may mahabang braso at pulang mata. Pinapaligiran ang 5 kalalakihan. Diyos ko! Nestor! Kaloy! Napakarami nila! Hindi natin kaya yan! Huwag kang bibiti, Jose. Ang sabi ni Mang Isko, huwag kayong lilingon sa likuran. Tumingin ka lang kay Hazel. Isipin mo ang kaligtasan niya. Dahil sa tapang na ipinakita ni Kaloy at sa pananampalataya ng pangkat, ang mga proteksyon na hawak nila naglabas ng kakaibang enerhiya. Hindi nakikita ngunit mararamdaman. Isang pader ng init na pumigil sa mga anino na lumapit sa kanila. Ang mga maligno, hindi makatawid sa bilog ng langis na ibinuhos ni Nestor. Nakita ni Mang Isko, humihina ang engkanto dahil sa patuloy na pagbigkas ng orasyon at sa lakas ng anting-anting. Lumingon siya kay Kano na kasalukuyang bumangon mula sa lupa. Ngayon na, Kano, ang iyong anak ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Gamitin mo ang iyong mutyatang pulang tela. Yakapin mo. Ibalot mo ang ulo ni Hazel para magising sa uliran. Nag-ipon ng lakas si Mang Kano. Kahit masakit ang buong katawan, tumakbo ng pasulong. Pumasok sa loob ng panganib. Nilagpasan ang nanggagalit na hangin. Nang makalapit kay Hazel, nakita nito ang muka ng anak. Puno ng luha. Parang nag-aaway ang dalawang magkaibang damdamin sa loob ng puso ng dalaga. Anak ko, bumalik ka sa amin ng ina mo. Mahal ka namin. Huwag mong ipagpalit ang buhay mo sa mga anino. Ang ilang minutong akala mo sa piling nila ay habang buhay na pagkawala sa amin. Inilagay ni Mang Kano ang pulang tela. May orasyon sa ulo ni Hazel at pilit na idinikit sa noo ng dalaga ang kapiraso ng natirang mutya. Isang nakakabinging sigaw ang nagmula kay Hazel. Isang sigaw na hindi sa kanya, kundi sa engkanto na pilit na humuhugot mula sa katawan ng dalaga. Ang matangkad na nilalang, unti-unting nawala ng anyo. Naging isang kumpol ng usok, pumasok sa loob ng balete. Nang mawala ang engkanto, ang lahat ng mga anino sa paligid ay biglang naglaho na parang bula. Ang hangin ay humupa at ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Si Hazel ay bumagsak sa mga bisig ng ama. Umiiyak ng masagana, pero sa pagkakataong ito, bumalik na sa normal ang mga mata. Patawad po, Ama. Patawad po. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ang mahalaga, ligtas ka na. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may dalang pag-asa. Ang bahay nila Mang Kano, hindi na binalot ng takot. Bagaman si Hazel ay nangihina pa rin at kailangan magpahinga. Ang mahalaga, ligtas na ang dalaga. Sila Kaloy, Jose at Nestor, bumibisita sa tahanan nito kasama si Mang Isko. Nagdadala ng mga sariwang prutas. Habang naglalakad pabalik ang magkaibigan patungo sa tindahan ni Tia Daday, hindi mapigilan ni Jose ang magbiro. Ono pare, sabi ko sa inyo maganda talaga si Hazel, di ba? O ngayong ligtas na siya, sa tingin mo,
May pag-asa na ba ako sa kanya? Ako naman ang unang tumawag sa kanya sa sapa, di ba? Ay nako, Jose. Muntik ka na ngang makuha ng mga maligno babae pa rin ang iniisip mo. Kung hindi dahil sa proteksyon na binigay sa'yo, saka orasyon ni Mang Isko, baka ikaw yung naging alalay ng engkanto sa ilalim ng balete. Uy, tama si Kaloy Jose ha. Mas mabilis ka pa sa 4:00. Pero sa susunod, siguraduhin mo muna na may suot kang proteksyon bago ka mambabae. Kaya ka napapahamak eh. Nagtawanan ang tatlong magkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, hinayaan lamang nila ang dalaga. Nagpasya sila Mang Kano na umalis na rin sa lugar upang tuluyang makalimutan ng dalaga ang lahat ng may koneksyon sa mundo ng mga engkanto. Habang buhay, hinding-hindi makakalimutan ng tatlong magkakaibigan ang ganda ng isang dalaga. Hindi lamang ito biyaya sa may kapal. Paminsan ay nagiging sumpa dahil nahuhumaling man ang mga kalalakian. Malaki din ang tsansa na mahumaling ang mga hindi pangkaraniwang nilalang o elemento o mas kilala sa katawagan na mga engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Douglas. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, nangangamuhan sa isang hasyenda sa Negros itong si Douglas, kasama ang ama, engkarkado sa taniman ng tubo, at inang kasambahay sa mansyon ng may-ari ng hasyenda. Napakabait ng pamilyang ito sa kanila dahil simula nang mamasukan ang mga magulang ni Douglas, sila na ang halos pinagkatiwalaan sa tubuhan. Alam mo Douglas, ang tubuang ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng hasyenda. Kaya nakasalalay sa atin ang ikakaangat ng negosyo ni Tatang Matias. Malaki ang tiwala sa atin ng tao. Kaya gawin niyo ang lahat para hindi ito masira. Wika ni Mang Hector. Oo naman tay. Kaya ako nga po pinag-aaralan ng mabuti lahat ng pamamaraan sa pagtatanim ng tubo dahil gusto ko mas mapaunlad pa ang ani. Tugon ni Douglas. Mabuti na lang at hindi ka nagkamali ng kursong pinili, Douglas. Malaki ang tiwala sa iyo ni Tatang Alam niyang magtatagumpay ka. Halika na. Kanina ka pa inaantay ng matanda. Mukhang may sasabihin sa'yo. Nang mga sandaling ito, ipinatawag ng may-ari ng hasyenda sina Hector at Douglas. Walang ideya ang mga ito kung ano ang dahilan dahil direktang utos mula sa may-ari. Walang pagdadalawang isip na sumunod ang dalawa. Mabuti naman at nakarating na kayo. Pasensya na kung naabala ko ang trabaho niyo, Hector. Douglas, may mahalagang bagay lang akong tatalakayin, lalo na sa inyo, Douglas Wika ng matanda. Naupo ang dalawa. Inantay ang susunod na sasabihin ng matanda. Inilabas ang isang malaking sobre. May laman na makapal na papeles. Inabot ng matanda kay Douglas. Tatang Matias, ano po yung laman ng dokumento? Mamaya mo na basahin. Kung inyong mamarapatin, iwan mo muna kami ng tatay mo. Ipapatawag na lang kita mamaya. Sige po tatang, dito lang po ako sa may balkonahe. Tumayo ang binata. Bit-bit ang mga dokumento. Naiwan naman sa loob ng silid si Hector at Tatang Matias. Siguro naman alam mo na ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag. Napagkasunduan na din namin ito ng dalawa kong anak. Wala silang pagtutol sa gusto kong mangyari. Pasya mo na lang ang inaantay ko. Alam niyo din po ang magiging sagot ko, Don Matias. Kailanman hindi ko hinangad ang malaking ari-arian o kayamanan. Masaya akong naglilingkod sa pamilya niyo. Sapat na sa akin ang ganon.
Malaking karangalan ng pagkatiwalaan nyo ng halos lahat ng ari-arian dito sa probinsya. Pero hindi ko po alam kung magagawa kong mapatakbo ito na maayos. Yun ho ang kinakatakot ko. Sa tagal ng pamamalakan mo bilang engkargado, nakita ko ang kapasidad mo eh. At dahil doon, alam kong magagawa mo na maayos ang pamahalaan ng buong asyenda. Pero sa anong dahilan? At bakit nyo iniiwan sa aking pamamahala? Matanda na ako. Walang ibang mapag-iwanan ng aking naipundar. Wala na rin ako mapagkakatiwalaan sa mga taong nasa paligid ko. Tanging ang pamilya mo na lang ang nakikitaan ko ng kakaibang pagmamahal sa mga ari-arian. Sa totoo lang, kung hindi alam ng mga tao na ako may-ari ng asyenda, mas mapagkakamalan ka pa nga eh. Mas kabisado mo ang lahat ng meron, kung anong pananim at kung kailan inaani ang mga ito. Samantalang ako, tamang tanong lang. Kahit na po, Don Matias, hindi pa rin yon sapat na dahilan para ipasa sa akin ang pamamahala ng buong asyenda. Isa pang tawag mo sa akin ng Don Matias, ipapahabol kita sa mga toro. Alam mo, Hector, minsan may nakikita ang isang tao na hindi nakikita ng iba. Kagaya ko, nakita ko ang kabutihan ng iyong pamilya. Pero alam kong iba din ang nakikita ng mga tao. Huwag mo silang alalahanin dahil wala naman silang magagawa sa sandaling sabihin ko sa kanila ang pasya ko. Ay nako, Tatang Matias, kung hindi lang dahil naging mabuti kayo sa akin, hindi ko talaga tatanggapin ang alok nyo eh. Kahit mahirap para sa akin, sige po, ako nang bahala sa asyenda. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Halika na, samahan mo ko sa balkonahe. Kakausapin ko naman ang anak mo. Pag-uusap ng dalawa. Nakita ng mga ito si Douglas na nakaupo sa balkonahe habang nakikipaglaro sa alagang aso ng Don. Mukhang magkakasundo kayo ng alaga ko ah. Mabuti yan dahil simula ngayon, dito ka na maninirahan sa mansyon. Napatayo si Douglas. Naglakad papalapit sa kinakatayuan ng matanda. Napatingin ito sa kanyang ama na noon ay nagkakamot ng ulo. Teka, ano pong ibig niyong sabihin, Tatang Matias? Dito na po kami titira ni tatay? Oo, Douglas. Kunin mo ang mga dokumentong inabot ko sa'yo. Buksan mo at basahin. Dali-daling kinuha ni Douglas ang mga papeles at binuksan. Marahang binasa ng binata ang nilalaman at muling napatingin kay Tatang Matias. Teka, bakit niyo po lilipat sa pangalan ko yung buong mansyon? Hindi ba nandyan pa ang mga anak niyo? Paano po sila? Oo, Douglas. Ikaw na ang bagong may-ari ng mansyon at dito ka na maninirahan kasama ang mga magulang mo. Huwag mong alalahanin ang aking mga anak. Napag-usapan na namin ang tungkol dito. Mas gusto nilang manirahan sa ang ibig kong sabihin sa ibang bansa. Kaya ko iiwan sa inyo ang lahat ng ito dahil susunod na ako sa kanila. Gusto ko na magpahinga, Douglas. Nauunawaan ko po na pagod na kayo. Pero biglaan po kasi yung pangyayari. Halos hindi po ako makapaniwala. Douglas, iho, parang sariling apo na ang turing ko sa'yo. At isa pa, malaki ang potensyal mo ha. Maging mahusay na asyendero. Magaling ka sa napili mong kurso. Nakikita ko din kung paano mo ginagamit sa mga pananim natin. Simula nang kayo na ng tatay mo ang namamalakad sa aking taniman, umangat ng halos 40% ang ating ani. Nangangahulugan lang na tama ang mga kalkulasyon at teorya. Gamitin mo ang talinong yan sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng taniman. Wala nang nagawa ang mag-ama, kundi pumayag sa gusto ng matanda. Nakadokumento na ang lahat, kaya wala na silang dahilan para umatras.
Kung sakali po Tatang Matyas, kailan po ba kayo aalis? Sa susunod na linggo, susunduin ako ng panganay kong anak, si Brando. Kailangan naroon kayong mag-ama ha. Nang sa ganon, personal niyang makita ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang dalawa. Nag-ayos ng gamit. At nang sumunod na araw, lumipat na ang mga ito sa mansyon. Ngunit nagpaiwan ang dalawang kapatid na lalaki ni Douglas dahil walang magbabantay sa mga alagang hayop. Man, Dodong, sigurado ba kayo ayaw yung sumama? Pwede nyo namang ilipat sa kwadra ang mga kalabaw at kambing eh. Ay hindi naman Manong Douglas. Dito na lang kami ni Dodong saka hindi kami sanay sa malaking bahay. Kayong bahala basta. Kung kakailanganin nyo ng tulong, huwag kayong magdadalawang isip na lumapit sa akin ha. Sige Manong, magpapasabi na lang kami kung sakali. Pag-uusap ng magkapatid. Habang naghahakot, nakatingin lang ang mga tao sa mag-anak. Ang ilan, binabati sila sa panibagong tagumpay. Ngunit may ilan, makikita ang inggit, lalo na ang mga dating tauhan ng hasyenda. Hindi na lang pinansin na mag-ama ang mga ito sa kadahilanang maaaring lumaki ang gulo. Nang matapos silang makapaglipat, muling kinausap ni Tatang Matyas ang mag-ama. Mabuti naman at nakapaglipat na kayo. Sandali lang, at maluluto na din ang ulam natin. Ano, kumusta ang kwarto mo, Douglas? Masyado pong malaki. Parang buong bahay na namin yung kwarto ko eh. Medyo nakakapanibago po. Hindi ako sanay matulog sa maluwag na lugar. Masasanay ka din sa pagdaan ng mga araw. Nga pala isang bagay pa. Bago ako tuluyang umalis, halika, samahan mo ko sa bahaging yon ng tahanan. Mula sa unang palapag ng bahay, may nakitang hagdan pababa si Douglas. Kumuha ng lampara ang matanda. Inilawan ang daan. Bahagyang natakot ang binata, pero kaagad ding nawala nang makita niyang nakangiti si Tatang Matyas. Ano po tong lugar na to, Tatang? Isang lugar na hindi dapat puntahan ng sinuman. Ipapakita ko lang sa'yo, Douglas, nang sa ganon may ideya ka sa mga sinasabi ko. Oh, nandito na tayo. Saan? Wala naman akong nakikitang kahit ano, Tatang ha. Ano po ba yung gusto niyong ipakita sa akin? Itinaas ni Tatang Matyas ang hawak na lampara. Tumambad kay Douglas ang napakalaking pintuan. Nakakandado, nakakadena, may mga nakasabit ding mga papel na talisman. Eto, Douglas, ang pintuang ito dapat manatiling sarado. Ano man ang mangyari, walang sino man ang pinahihintulutang buksan ng pinto kahit ikaw. Po, ano naman po yung nasa likod ng pintuan? Isang kadilimang hindi dapat makalabas, Douglas. Kaya kahit anong mangyari, wag na wag mong hahayaang mabuksan ang pintuang ito. Wala pong problema, Tatang. Tara na po. Balik na tayo sa taas. Mukhang narinig ko na si Aling Tinay. Tumatawag na para sa hapunan. Wika ni Douglas. Iniba ang usapan upang mabaling sa iba ang atensyon ng matanda. Masayang kumain ang mga ito. Ni minsan hindi binuksan ng matanda ang usapin tungkol sa pintong nasa silong ng mansyon. Matapos kumain, kinausap ni Douglas ang ama tungkol sa sinabi ng matanda. Ayon dito, pinagbabawalan ang lahat ng kasambahay at katulong na lumapit sa pintuang yun. Wala ring sino man ang nagtatangkang buksan sa takot na baka totoo ang sinasabi ng matanda. Lumipas ang isang linggo. Wala namang kakaibang nangyari hanggang sa sumapit ang pag-alis ni Tatang Matyas.
naroon na ang panganay nitong anak na si Brando. May dalang magarang sasakyan na noon palang nakita ni Douglas sa tanang buhay. Brando, kilala mo si Hector, diba? Doon siya sa may tubuhan. Ito naman ang kanyang anak na si Douglas. Hector, Douglas. Ang panganay ko si Brando. Maligayang pagbabalik, Senyorito Brando. Sayang lang hindi din magtatagal. Yun nga ho, Mang Hector Gusto ko sanang makipag-inuman ng tuba sa inyo. Eto na ba si Douglas? Nung huli kong makita ang batang yan, hindi pa marunong magsuot ng salawal. Pero ngayon tignan mo nga naman. Napakatikas. Magandang lalaki Nga pala Douglas, maraming babaeng multo dyan sa kwarto mo. Huwag kang matutulog ng nakaubad Ikinagagalak ko po kayo makilala, Senyorito Brando. Maraming salamat po sa payo. Pero hindi po talaga ako sanay matulog ng walang damit Akin ang karangalan, Douglas. Nagbibiro lang ako. O siya, kayo na ang bahala dito at nga pala. Yung binilin sa inyo ni tatay, siguraduhin mo, walang ibang makakapunta sa pinto sa ilalim ng sala. Opo, mag-iingat po kayo Kami nang bahala dito habang wala kayo ni Tatang Matias. Sige iho, mag-iingat kayo. Pakainin nyo ng maayos sa mga kabayo. Pati na din ang alaga kong aso. Opo, Tatang. Kami na po ang bahala. Huwag po kayo mag-alala. Wika ni Douglas habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Brando palabas ng asyenda. Wala na si Tatang Matias. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Kaya habang wala ang matanda, siguraduhin nating may maayos siyang babalikan. Halika na, Douglas. Marami pa tayong gagawin. Lumipas ang ilang araw. Tuloy ang buhay para sa mag-anak. Bagaman naninibago, unti-unti silang nakikiangkop. Ngunit nararamdaman ni Douglas, may kakaiba. Madalas nakakarinig ng mga boses na nagtatawanan kahit wala namang tao sa paligid. At kung minsan may tumatawag sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, tinawag ito ng isa sa mga dating tauhan sa mansyon. Hoy Douglas, sandali lang, may tatanong ako. Ano po yun, mga Dor? Hindi pa rin ba binubuksan ni Don Matias ang pintuan sa ilalim ng sala? Hindi pa po Ano ho bang meron? Ibig sabihin, hindi isinama ng matanda ang kanyang kayamanan. Ayos, mukhang tiba-tiba kami nito. Ano po bang iniisip niyo, Mang Ador? Papasukin mo ang mansyon? Bakit? Pipigilan mo ako? Alam mo, Douglas, Matagal ko nang gustong pasukin ang pintuan. Papatayin ko ang sino mang humadlang. Ngayong wala na si Don Matias, malaya na akong gawin ang gusto ko sa mansyon. Huwag mo nang subukan, Manong Ador, dahil hindi ka magtatagumpay. Lalo pa ngayon na alam ko na ang balak mo. Dali-daling umalis ang binata. Siniguradong hindi siya nasundan ni Mang Ador. Dumaan sa gitna ng tubuhan hanggang sa makarating sa likod ng mansyon. Hinanap ang ama. Sinabi ang plano ng dating trabahador. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, tay. Siya mismo ang nagsabi sa akin ng lahat. Baka naman binibiro ka lang ng tao. Alam mo namang maloko si Ador Saka kung seryoso yun, aba, hindi ka nahahayaang mabuhay nun. Lalo pat alam mo ang plano niya. Teka, bakit nga ba gusto niyang pasukin ng mansyon? Gusto daw niyang buksan yung pintuan sa ilalim ng sala dahil doon daw nakatago yung kayamanan ng matanda. Naku, mukhang seryoso nga si Ador sa gusto niyang gawin. Kailangan magbantay tayo ng mabuti. Yung mga aso, pakawalan mo. Yan nga din ang gagawin ko, tay. Dahil hindi ako mapakali kung sakaling ituloy ni Mang Ador ang binabalak niya.
buong gabi. Nanatiling gising si Douglas. Nakahiga ito pero hindi dinadalaw ng antok habang nakatitig sa kisame. May kung ano-anong pumapasok sa isipan. Dali-daling bumangon ang binata at nagpunta sa sala. Tulog na ang mga tao sa mansyon kaya wala na halos ilaw sa paligid. Naisipan ng binatang bumaba sa ilog, puntahan ang malaking pintuan. Nagulat ang binata dahil nabaklas na ang kadena at may kaunting uwang ang pintuan. Nataranta ito, akmang lalakad na sana upang sabihan ang kanyang ama. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong nagsasabi sa binata na buksan ang pinto. Marahan niya itong itinulak. Inilawan ang loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Douglas nang makita ang mga antigong larawan. Nakatayo sa pinto ang binata. Hakbang na sana papasok nang biglang kumahol ang aso sa labas. Dali-daling lumabas si Douglas sa pag-aakalang may tao. Nakaligtaan na isara ang pintuan, dali-daling umakyat at halos mapatalon palabas ang kaluluwa nang makasalubong ang ama. Si tatay naman nakakagulat kayo eh. Anong ginagawa niyo dito? Akala ko po ba tulog na kayo? Narinig ko kasi na kumahol yung aso kaya lumabas ako eh. Isa pa hindi din ako makatulog. Ikaw, saan ka ba nanggaling? Kwan, narinig ko yung kahol ng aso eh. Kaya sinilip ko kung may tao sa silong. Nga pala tay, bukas yung pintuan. Nakabaklas na po yung kadena. Anong sinabi? Paanong nabaklas? Halika, samahan mo ako. Dali-daling bumaba ang dalawa papunta sa pintuan. Nagtaka si Douglas. Nakasarado na uli ito. Nakaayos pa ang kadena. Sarado naman ah. Pinaglalaroan ka ba ng isipan mo? Hindi tay. Nakita ko talaga kanina bukas yan eh. Saka yung kadena. Nakalapag na sa sahig oh. Eh ano yan ah? Bakit nakakabit? Ay nako, itulog mo na nga lang yan. Baka nga pinaglalaroan lang ako ng mata ko. Tara tay, akyat na tayo. Dali-daling umakyat ang dalawa. Pero laking gulat ng mga ito nang makita si Mang Ador na nakatayo sa hagdan. May hawak na sanggot. Ador, anong ginagawa mo dito? Mang Ador, wag yun na pong ituloy. Wala din po kayo mapapala sa loob ng silid. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman talaga kayamanan ng pakay ko doon. Kung hindi palayain ng demonyo. Demonyo? Anong sinasabi nyo? Paanong nagkaroon ng demonyo sa bahay? Talagang wala kayong alam ano. Si Don Matias ay isang engkanto. At ang bahay na ito, ginawa niyang kanlungan ng mga demonyong nahuhuli nila. Kasama na ako. Laking pasasalamat ko dahil sa napakapakailamerong taong ito. Napatras si Mang Hector at hindi sinasadyang nabuwal habang pinagmamasdang umangat ang paa ni Mang Ador mula sa lupa. Mabaging langit, anong nangyari sa kanya? Mukhang sinaniban si Mang Ador tay. Halika na, umalis na tayo dito. Akmang tatakbo na sana ito, pero biglang humarang sa daan ang malaking mesa. Saan ka pupunta, bata? Hindi ba gusto mo ring makita ang loob ng kwartong yun? Pagkakataon mo na. Wala akong interes kung ano man ang nasa loob ng kwarto, kaya wag mo kong tutuksoin, demonyo. Habang kinakausap ng binata si Mang Ador, biglang sumugod ang alagang aso ni Tatang Matias. Sinakmalang paa ni Mang Ador. Hinila ito pababa sa lupa at walang tigil na nilapa. Ngunit hindi ito umubra. Naitulak ni Mang Ador ang aso palayo. Sa pagkakataong yun, muling lumutang ang katawan. Nagpaikot-ikot sa buong bahay. Nagliparan na rin ang ilang gamit, paikot sa kinakatayuan ng mag-ama. Unti-unting nawala ng pag-asa si Douglas. Alam niya, wala silang laban
kung anong nilalang ang sumapi kay Mang Ador. Bahala na, tay. Aalis na ako dito. Hindi ko na kayang ganitong pangyayari. Ako din, anak. Kailangan nating gumawa ng paraan para makuha ang nanay mo. Dali-daling tumakbo si Mang Hector papunta sa silid ng asawa. Ngunit hindi din umubra. Tumilapon lang pabalik sa pinanggalingan ang Ginoo. Maging si Douglas, hindi din makalis dahil sa kung anong enerhiyang nakabalot sa paligid hanggang sa nawalan ito ng lakas at tuluyang napaluhod. Anong nangyayari dito? Sinasabi ko na nga ba, makakawala ka eh. Pasensya na kayo, Hector. Nakalimutan kong sabihin ang patungkol sa nilalag. Hoy ikaw, bumaba ka dyan at muling bumalik sa kulungan mo. Nabuhayan ng loob si Douglas. Nang makita ang matanda, inuutusan ang nilalang na nakasapi kay Mang Ador. Wala ka ng kapangyarihang pag-utusan ako, tanda. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng mansyon. Diyan ka nagkakamali, demonyo. Ako pa rin ang nagmamay-ari ng mansyon. Pinatira ko lang ang mga tauhan ko at hindi ko lubos akalain na itutuloy ni Ador ang matagal niya ng balak. Ay nako, sige. Huwag mo na akong paulitin sa sinabi ko. Bumalik ka sa bodega! Wika ng matanda. Sabay taas ng kanang kamay. Ipinakita ni Tatang Matyas ang singsing sa nilalang. Kitang-kita ang takot sa mukha nito. Biglang bumagsak sa lupa ang katawan ni Mang Ador at lumabas sa bunganga nito ang itim na usok. Direktang pumasok sa pinto ng bodega, dahilan para mabuksan at makita ang isang itim na kahon kung saan pumasok ang usok. Ano pong nangyari? Paano niyo pong napasund yung nilalang? Inutusan ko lang siyang bumalik sa kulungan. Hector, makikisuyo sana ako. Pakibuhat nga yung kahon. Ikarga mo sa sasakyan ni Brando. Nag-aantay siya sa labas. Ay, sige. Sige ho. Tulungan mo nga ako. Mukhang mabigat eh. Isa pa, nanginginig pa din ang katawan ko. Parang wala na akong lakas. Binuhat ng dalawa ang kahon. Inilagay sa sasakyan ni Tatang Matyas. Tatang Matyas, pasensya na po ah. Pasensya na po kung nangyari to. Hindi ko naman sinasadya eh. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Hindi mo kasalanan ang pagiging pakialamero ni Ador. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Sige na, aalis na kami. Nag-aantay na ang aming sasakyang barko. Agad sumakay ang matanda sa itim na kotse. Humarurot palayo hanggang sa maglaho sa kadiliman. Hindi makapaniwala si Douglas sa mga nangyari. Ngunit nawala ang takot nito nang makita sa kanyang daliri ang singsing ng matanda. Wala itong sinabi sa kanya, pero alam niya sa kanyang sarili. Buong-buo nang ipinamana sa kanya ang buong mansyon. Hindi na lamang titulo ang hawak ni Douglas. Nasa kanya ang makapangyarihang bertud. Nasa kanya ang makapangyarihang singsing na kayang mag-utos o magpalayas ng demonyo. Kumusta mga kabayan collectors? Para po sa mga nagtatanong sa comments, sa suot kong medalyon, ang gabay medalyon. Ang bisa po nito, pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Pwede po yan sa lahat ng edad. Mas maganda din po, nagsusot yung mga kabataan yan para meron tayong gabay sa araw-araw na buhay. Buhay na ang gamit, isusot na lang. If ever interesado po kayo, i-visit nyo lang po www.lekamerchandise.com. Kapag dyan po kayo nag-order, sagot ko na ang free shipping. Magpapadala pa ako ng free pouch para maganda ang lalagyan ng medalyon.
Yan lang mga kabayan. Maraming salamat.